Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga legal na paraan sa pag-apply ng trabaho sa Poland. Nga pala, ang video ito ay ginawa ko para sa mga kababayan nating nag-apply na nasa Pilipinas at mga kababayan natin na nasa abroad, maging sa mga kababayan natin na nasa Poland na gustong lumipat sa ibang trabaho, at yung mga kababayan natin na nasa ibang European country na at gustong lumipat papuntang Poland. Kaya kung isa ka sa mga interesado na makapakinig or malaman yung mga kaparaanan sa pag-apply, yung mga kaparaanan sa legal na pag-apply papuntang Poland, ay huwag kang aalis at panoorin mo ang video ito hanggang dulo. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, ay please, dun sa mga bago pa lang sa ating vlog, ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe. At patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. At ganun din sa ating mga followers, ay sa ating mga viewers sa Facebook, ay huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account. At pa-like and share na rin ang video para sa iba pa nating mga kababayan, para makapanood din naman sila at magkaroon ng idea tungkol sa mga ganitong bagay. Okay, umpisa na natin. Okay, so unahin natin pag-usapan yung mga aplikante na nasa Pilipinas o yung mga kababayan natin na nag-apply sa Pilipinas. So, saan ba dapat tayo maghanap ng mga legal na agency at paano natin matutukoy or paano tayo makakasiguro na legal talaga yung agency na nakausap natin na nagre-recruit papuntang Poland? Minsan po nag-attend kami sa seminar ng DMW dito sa Poland. At yun nga, maraming mga nabibiktima, mga nai-scam ng mga kababayan natin, at yung iba naman ay napunta sa maling kaparaanan ng pag-apply, kaya mas lalong lumaki yung gastos nila. So ngayon, ang sabi ng DMW sa amin, sa pagkakatanda ko, ay unang-una dapat dun kayo sa mga agency na under po ng DMW. Ang DMW po ay, ang ibig sabihin ay Department of Migrant Workers. Doon po sa kanila, yung mga agency na nakalista sa kanilang website o sa kanilang departamento, ay yun yung mga lisensyadong agency na inaalaw nila na mag-recruit ng mga tao papuntang Poland para magtrabaho sa Poland. At yung mga agency lang na iyon, ang masasabi natin na safe tayo na hindi tayo maluloko, or kung gumawa man sila ng kalokohan, merong ipapataw na kaparusahan sa kanila at madali silang mahahanap ng gobyerno. At kung may pera man kayong nailabas, so for sure, madali nyo rin pong makukuha ang pera na ibinayad nyo. Okay, so maraming mga kababayan natin na syempre, nasabi, wala na kasing hiring dun sa mga agency na yun. Wala nang mga hiring doon sa mga binigay na agency ng DMW. Ngayon, gusto ko lang iparealize sa inyo. Siyempre, naintindihan ko na gusto natin pumunta ng Poland. Naintindihan ko na gusto nating makarating ng Europe. Kaya yung iba nating mga kababayan ay talagang handang sumugal para doon. Pero mga kababayan, isipin nyo, yung ibang mga agency na yon, yung ibang mga nagsasabi na agency na nakapagpaalis na sila, alam nyo ba, minsan ginagawa lang nilang parang pinaka-proof na talagang nakakapagpaalis sila. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun, baka nagbayad sila o kung ano man dyan, or baka meron mga third-party agency sila kaya ganun. Basta sabihin na natin ganun, but for sure, tatagain kayo sa presyo niyan, tatagain kayo sa placement fee. Ito lang yung gusto kong iparealize sa inyo. Una, malaki yung chance na mahal yung placement fee. Pangalawa, wala tayong kasiguraduhan na makakapunta tayo dito sa Poland, or
Di natin masabi, baka maharang tayo pagdating sa airport. So, kakabaka ba kayo ngayon sa mga ganyan? At magwo-worry talaga kayo dahil baka yung expectation nyo na makakaalis na hindi pala. Then, pangatlo, sad to say na malaki yung chance na hindi nyo na mabawi yung pera na ginastos nyo. So, yun po yung mga consequences kapag hindi siya licensed sa agency. Okay? Ngayon, ang tanging magagawa na lang po natin para makaiwas sa mga scammer, sa mga taong ganyan, mapagpanggap, mga third-party agency, ang tanging magagawa na lang po natin ay mag-antay. Patience po. Mag-abang po tayo ng mga hiring, mga availability na trabaho dito sa Poland through dun po sa DMW or yung mga licensed recruitment agency. Okay? Huwag po tayo basta-basta susugal na hindi porket yung kaibigan mo ay napaalis nitong agency, hindi porket meron na silang mga proof na nakapagpaalis na susunggab na agad tayo. Tingnan mo, ganitong nangyari. Yung ibang mga agency, lalo na yung mga illegal na agency, yung mga palihim, yung mga third-party agency, dahil pera-pera lang ang habol nila, tanggap lang sila ng tanggap ng mga aplikante. Sabihin nila na, oo, marami pang hiring ngayon dito sa Poland. Oo, totoo, maraming hiring dito sa Poland, maraming mga job opportunities, but ang tanong, makakapagbigay kaya ang government ng ganon karaming work permit? Diba? So, isipin nyo yun. Yung work permit po, yun po yung katunayan na yung isang company ay nangangailangan ng trabahante mula sa Pilipinas. Ang pangalawang problema, ito pa, kapag dumaan kayo sa mga hindi legal na agency dyan sa Pilipinas, pagdating nyo dito sa Poland, kahit saan na lang kayo ibato. Then, hindi kayo mamomonitor, walang track or record ang government sa inyo kung safe ba kayo, kung tama pa ba yung trabaho na binibigay sa inyo, or kung tama pa ba yung pasweldo na ibibigay sa inyo. So, pangalawa po yun. Pagdating nyo dito sa Poland, malamang, baka hindi nyo magustuhan yung trabaho na papasukan nyo at ipalipat-lipat kayo. But about dyan, dito sa pag nakarating kayo ng Poland, kung siguro hindi naman kayo maarte sa trabaho, masasabi ko pwede nyo naman pagtiyagaan kung medyo mahirap yung trabaho. Mag-work muna kayo ng like mga 2 months, 3 months, then after that, habang nagtatrabaho kayo dun sa first job nyo, ay maghanap-hanap na lang kayo ng ibang trabaho na mas okay para sa inyo. So, pwede po yan dito sa Poland. Hindi po mahirap mag-apply ng trabaho dito sa Poland as long as valid pa yung inyong visa. Na po doon sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas ay marami kayong natutunan dito sa mga payo ko sa inyo. Mas maganda po kung dadaan tayo sa mga licensed agency, mga legal na agency. Kung wala, ay huwag nang ipilit. Huwag na ipilit kasi baka mapunta lang lalo sa wala. At sayang yung pera. Kapag yung pera na nakalaan nyo para doon ay nabitawan nyo na, another time na naman. It takes time na naman para makapag-ipon. Paano na lang kung nautang nyo yun. So, mas lalong kawawa kayo. Okay? Kaya, patience po. Mag-antay ng tamang pagkakataon. And then, hindi lang naman po sa Poland ang may mga hiring dito sa Europe. Meron din po sa ibang mga lugar. Sa Croatia, ganyan. Check nyo lang po sa website ng DMW. Siyempre, doon po tayo sa mga license agency. Then, pangalawa ay paano yung mga nasa abroad na nag-a-apply, na gusto mag-cross country. Okay, sabi po ng DMW doon sa seminar namin ay hindi po siya legal na paraan kapag nag-cross country kayo. But, marami naman ng karamihan sa mga kababayan natin ay nagko-cross country pa rin kasi nakikita nila na mas madali po
makapunta ng Poland pag galing ka sa ibang bansa kaysa sa sa Pilipinas ka mag-a-apply mismo. Lalo na kung hindi ka naman skilled na worker. Marami sa mga kababayan natin ang nasa Poland na nag-cross country. Ang good thing po sa pag-cross country dahil nga hindi ganun ka-saturated o hindi ganun karami yung mga aplikante sa iba't ibang bansa sa abroad. Like kung nasa Middle East ka, kung nasa saan pa ba, basta kung nasa Taiwan, sa Hong Kong, ganyan. So hindi ganun karami. Kasi yung iba, satisfied na sa trabaho nila. So yung mga gusto na lang lumipat ay yung mga unsatisfied na mga OFW or mga migrant worker. Kaya mas kukunti yung bilang nila. At mas mabilis yung proseso, mas maganda yung mas mabilis yung proseso at mas mabilis makaalis papuntang Poland pag cross country dahil sa mas mababa ang bilang ng mga aplikante. Ngayon, paano naman natin masisiguro na safe tayo dun sa mga agency na pag-a-applyan natin or yung mga nagre-recruit? Unang-unang titingnan natin, syempre dapat meron silang opisina at meron silang business permit kung saang mang lugar yon. Business permit at office. Wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga recruiter or mga third party recruiter, yung mga ganyan na porket yung kaibigan natin ay napaalis nila, ganyan, ibig sabihin magtitiwala na kayo at sabihin nyo na legal to kasi nakapagpaalis. Wag po, mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Marami na pong nabiktima sa mga kababayan natin na nag-cross country dahil sa ganong sistema. So mas maigi po, mas mainam po, unang-una hanapin nyo yung opisina nila. Kung may mas malapit na recruitment agency doon sa lugar nyo, mas maganda, kung halimbawa nasa Riyadh kayo, mas maganda bisitahin nyo yung opisina nila and then tingnan nyo yung business permit nila at i-search nyo yung business permit nila kung registered ba talaga doon sa government. I think hindi mahirap mag-check ng mga business permit sa iba't ibang lugar. Madali makikita nyo po yun kasi may mga tutorial po tayo sa YouTube ng mga ganyan. May mga nagbibigay ng tutorial paano mag-check ng mga legal na agency like sa Dubai, like sa Riyadh. So yun po yung tingnan natin. Pangalawa, puntahan natin yung mga website nila, yung mga sa Trustpilot kung meron silang mga ganyan, ratings sa Google review, at kung meron silang mga social media account, i-check nyo na rin. Ito para din to sa mga nasa Pilipinas, no? Kung may mga social media account yung mga agency na pag-applyan nyo, i-check nyo na rin kasi doon yung makikita yung mga feedback ng mga previous applicant nila. Sa ganun ay magkaroon kayo ng idea kung okay ba tong agency na to, kung magaganda ba yung feedback, ganito, ganyan. Pero syempre, huwag kayong magre-rely doon sa mga 5 lang, 10 feedback. Tingnan nyo yung mga comments ng mga aplikante doon. And then, pangatlo, magtanong-tanong na rin kayo dito sa mga group sa Poland. For sure, kung totoo man na may mga napaalis na sila, yung mga kababayan natin na nasa Poland na naka-join din yun sa Poland group. So, mag-comment ka lang doon, magtanong ka, sabihin mo yung agency kung okay ba to, kung meron bang under sa ganitong agency na nasa Poland na. So pwede pong ganun, no? Para ma-check natin ng maigi yung mga agency kung nasa ibang bansa ka, kung magko-cross country ka, check natin yung mga agency na talagang mapagkakatiwalaan. Ngayon, about naman dito sa Poland. Tulad nung nabanggit ko kanina, hindi po ganun kahirap kapag kalilipat ka ng trabaho. But ito, based din to sa mga naging experience namin before, nung bago pa lang kami dito sa Poland, mas okay po kung bago kayo lilipat ng ibang ganito lang pala ang proseso sa paglipat ng trabaho dito sa Poland. So una, syempre kokontakin mo yung employer or agency kung ano yung mga hiring nila, then saka kayo
magde-decide kung gusto nyo mag-apply, and then isasend nyo lang po yung inyong valid passport and copy ng valid passport at saka visa. Pwede nyo isend through online kung medyo malayo kayo dun sa lugar na yon, para hindi na kayo maabala at hindi kayo gumastos ng malaki. Then pangalawa, bago kayo lumipat, make sure nyo na mayroon na kayong work permit doon sa trabaho na papasukan nyo, nililipatan nyo. So, importante po yun, work permit. Hindi po pwede na magtatrabaho ka o mag-start ka na ng trabaho doon sa lilipatan mo nang wala ka pang work permit. Kasi baka masilip ka ng government or ng mga nag-check ng mga legal documents. Nagtatrabaho ka sa sa place na to, tapos wala kang work permit. So, ibig sabihin yan, illegal. Kaya ingat po tayo sa mga ganun, no? Mas maganda kung lilipat tayo, work permit. Pangalawa, nabanggit ko na sa mga previous videos ko na kung gaano ka-importante yung work permit. Magagamit po natin yan para sa application natin for TRC or Temporary Residence Card, para makapag-stay pa tayo ng matagal dito sa Poland. Okay? So, tandaan nyo po yun. Work permit po ay importante. Bago kayo lumipat, pag nandito na kayo sa Poland, kung gusto nyo lumipat ng trabaho, make sure nyo na may work permit na kayo doon sa lilipatan nyo trabaho bago pa kayo pumunta doon. Yung mga kababayan natin na nasa ibang European country, like mga nasa Croatia, sa Hungary, yan, kasi may ibang mga kababayan natin na siguro hindi rin sila satisfied doon sa trabaho nila, or either hindi na sila na-renew at ayaw pa nilang umuwi kasi hindi pa nakakabayad ng mga atraso sa Pilipinas, like baka may mga utang, ganyan. Kaya gusto pa nilang magtrabaho pa dito sa Europe. Then, dito sa Poland, parang nakikita ko kasi na mas madali makahanap ng trabaho dito. Mas mabilis ka makakapasok ng trabaho. But since meron ka ng Schengen visa, so mas madali na para sa'yo na makapasok sa Poland. But again, yun po yung sinasabi ko sa mga kababayan natin na nasa ibang European country na bago kayo lumipat, so kailangan areglado na po, nakausap nyo ng maayos yung employer, natutulungan kayo na ma-provide yung mga legal documents nyo dito para makapagtrabaho kayo ng legal. So, wag po kayo papayag na papupuntahin agad kayo dito nang wala pa yung mga legal na documents na yan. So, yun po yung unang mga tinitingnan natin, no, yung work permit. Yung work permit na yon, at kung meron mang mga necessary documents, pwede naman kasi kayo mag-apply online. So, isend nyo na lang po sa kanila yung mga important documents nyo na kakailanganin nila para makalipat kayo dito sa Poland. So, wag po kayo basta-basta lilipat ng Poland nang wala pa pong mga ganyan. Wala pang mga legal documents na hawak. Okay? Dahil ang mga consequences po niyan, maaaring ma-deport kayo kapag naharang kayo sa airport or naharang kayo sa inyong paglalakbay papunta dito, sa inyong transpo papunta dito. Pag naharang kayo sa inyong travel papunta dito, maaari kayong ma-deport kapag wala kayong mga legal na documents. Then, pangalawa, makalusot man kayo dito sa Poland, baka ma-TNT kayo dito sa Poland, wala kayong di ko lang sure, no, pero sa ngayon mahigpit na dito, so I think hindi na kayo matutulungan kapag expired na yung visa nyo. Walang tatanggap sa inyo na agency dahil hindi din nila kaya i-process yung mga legal documents nyo dito kapag expired na yung Schengen visa nyo. Kaya importante po yan na habang nagtatrabaho pa kayo dun sa ibang European country, dyan sa kung nasaan kayo, ay bago mag-expire yung visa nyo, magplano na kayo. Magplano po kayo ng mas maaga. Yun lang po yung mga advice natin for today sa video nito. Doon sa mga license agency pala dito sa Poland, mayroon po akong ibibigay na link doon sa description box, or tingnan nyo na lang sa comment box sa ating Facebook account. Ipopost ko po doon sa comment box yung mga website kung saan
ay makikita natin yung mga legal na agency dito sa Poland at yung mga hiring din nila dito sa Poland. At yung mga nasa Pinas naman, para mas madali nyo makita yung mga license recruitment agency, ay ilalagay ko na rin doon sa description box at saka sa comment box yung website ng DMW. Okay po ba tayo dyan? So, yun lang yung video natin at medyo mahaba-haba na rin. So, maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga video.